Iwan. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder, I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder, I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Water break, Mabiso! Ang mga tanong ni Juan. Ay, maximalist eh! Kaya ngayong gabi mga ka-Wonder, sama-sama nating tunghayan. I wonder, alam mo ba, ang kasaysayan? I wonder, ano-ano ang mga naglalakihang seafood? Linggo-linggo, binibigyan natin ng kasagutan. Ay! Hawa ka! Huwag ilagay mo, ilagay mo, Hawa ka mo! ilagay mo. Hindi, hawa ka mo! Ilagay mo, ay! Saging na may damit! Turon! Hindi mo alam yun! Hindi mo alam! Kaya sa episode natin ngayong gabi, mga sikat ang ating mga makakasama. Tapos pababa dyan, di alam ni Benji yan. Hindi man yata siya namamalengke dito eh. Ngayon pa lamang siya. Si Susan, sigurado kayo hindi wala pang nahahanap yan. Ang liit ng galamay, mabagal. Bakso! Meron ako nahuli ng mabigat na to! Mabigat na bakso! Sino nga huli na? Kung saan, bibida lang naman ang mga hamon na hindi ko sinukuan. Wait lang! Ayun! Ano ba yan? Nagpandin! Ay! Uy! Susan, Susan, Susan! Oh, Empoy, ano ginagawa mo dyan? Ha? Mama Su, meron daw naghahamon eh. Ay, nako, hindi. Eto, Empoy. Kasi sa episode natin ngayong gabi, bibida lang naman yung mga challenges na hinarap ko sa I Wonder kasama ang iba't iba nating mga ka-Wonder. Asan dyan? Asan yun? Asan yun? Asan yun? Sino dyan? Sino dyan yung matapang? Asan? Baka wala naman nag-aaway, Empoy. Dito kasi sa I Wonder, nako, hindi natin inuurungan ang mga challenges ni Juan. Sinubukan ko bang humawak ng haahas? Siyempre, hindi. Ay! Parang ginulat niyo lang ako doon eh. Ano gagawin ko sa ahas? Mama Su! Aba, ewan ko, ikaw, takot din ako sa akin. Hindi ko sinubukan humawak ng ahas. So, mga ka-Wonder, ngayong gabi, sabay-sabay nating balikan ang mga hamon ni Juan na di ko inurungan. Aba, hahawak akong ahas. Ahas! Ayoko mong humawak na ahas, Mama! Ayoko nun! Ikaw, pahawak mo dyan. Nababalot ng ingay ng busina ng mga sasakyan, malawak na kalsada at matataas na gusali. Sentro kung maituturing ang Quezon City. Pero sinong mag-aakala na ang moderno at abalang syudad na ito may tinatago palang liblib na kuweba? Posible nga bang magkaroon ng kuweba sa gitna ng Quezon City? Tingin ko po hindi na kasi po puno na po ng mga bahay dito. Parang imposible po, ma'am. Ang alam ko po, sa bundok lang may may mga kuweba eh. Marami sa ka-Wonder natin ang hindi naniniwala, pero ika nga, to see is to believe. Para patunayan na may kuweba sa QC, sasamahan ako ng nagbabalik na ka-Wonder at weather presenter natin na si Anjo. Sakto dahil mahilig din daw siyang mag-nature adventure. Bago mo raw maabot ang kuweba ng Apugan, kailangan munang mag-trekking ng 20 hanggang 30 minutos. Mukhang may exercise tayo sa cave hunting na ito, Anjo. Pero halimbawa, hindi guided ng nyo yung mga pupunta dyan. Ano ba yon? Advisable or inaalaw ba? Hindi po, ma'am. Kasi dapat po guided since po cave. May classifications po kasi yung mga cave, ma'am. So pag sinabing class 2, ano ibig sabihin nun? Meron pong mga portion na hazardous sa loob. May mga fragile cave formation. Kahit nasa lungsod, kapansin-pansin na mapuno pa rin ang lugar. Kaya sa bungad pa lang, hindi mo aakalaing nasa syudad ka. Dito may trail ka rin na pwedeng sundan. Pero para hindi maligaw, mas mainam pa rin magsama ng tour guide. Water break, Mabiso! Pag
pagkatapos ng 20 minutos na lakaran, narating na natin ang Apugan Cave. At totoo nga, posible palang magkakuweba sa gitna ng syudad. Ang Apugan Cave galing daw sa salitang apog ng ibig sabihin, limestone. Ito lang din ang kaisa-isahang kuweba na matatagpuan sa Quezon City. Ito na ho kami sa may pinto nitong Apugan Cave. Ayan yung pinto na. Yun yung papasukin natin. Pero sabi ni Kirk, mga 100 square meters lang naman yung walkable, yung pwede mong lakaran sa loob. So, kung papasok tayo ngayon, siguro in 5 minutes makaka-out. Gawin naman natin ng 10, Mami Su. Grabe naman. Feeling ko nasa isang liblib na lugar tayo, pero hindi, nasa ano lang ho kami. Novaliches ho ito. Pagpasok ng kuweba, matarik na agad ang mga batong dadaanan. Matutulis sa mga ito kaya kailangan ng iba yung ingat. Ay, dami. Ito na tayo sa bukanan na ito. Yeah. Ng kuweba. Ando si Kirk. Ganda. Nauna na si Kirk. Wow. Ayun ang mga... Ito yung mga paniki, Mami Su. Nandiyan na sila. May kwarto pa dito, ma'am. Nandito May yung kwarto? stalactite. Gusto mong pasukin, Mami Su? Sabi, nagmalabasan sila. Ang ingay kasi natin. Hindi, ginugulo natin. Pero pasasaan ba't sa gitna ng kuweba, unti-unti nang magliliwanag. Makikita rito ang daan-daang paniki, rock formation at limestone. Mas napukaw ang aming pansin sa mga batong buhay na buhay. At kumikinang-kinang pa. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ng DENR ang paghawak dito para mapanatili ang natural nitong ganda. Pero mas ikinagulat ng aming team ang mga salita at tila imaheng nakaukit sa ilang bahagi ng pader sa loob ng kuweba dahil ang iba isinulat pa taong 1954. Ang masasabi ko sa experience natin, Mami Su, masaya to kapag kasama yung mga kaibigan mo. Yun ang number one. Kasi kahit gaano nakakapagod, may enjoy mo mababaliwala mo. Pero na lang doon sa ginawa nating trekking kanina na dapat 30 minutes. Ginawa mong 15, Mami Su. Ito, so masaya ho ito. Actually, ano siya, yung pang, halimbawa yung magbabarkada, ganyan. Yung gusto nyo ng para mga, para merong ibang kakaibang activity, di ba? Hindi panay mall. Hindi mall, hindi at beach. kain, ganyan. So ito ho ay isang maganda activity. Siyempre, dapat hingi kayo ng ano sa mga taga-DENR. Pero kasama, educational to. Yes. Educational at saka talaga nature tripping. Mami Su, ano pang hinihintay natin? Let's go back. Umuwi na tayo. Tara na. Wala tayong water break at dredge to, ha? Totoo ba? Mami Su! As of now, hindi pa siya open sa public. Pero yung nag-assist kami sa mga educational tours at mga studies. So, yung pag ganun po, mag-request lang po sila sa opisina, i-schedule po natin, then sasamahan po namin sila. First challenge dance! Tara na't buhayin ang ating fashionista era kasama ang ating certified trivia king, Kuya Kim Atienza, at ang ka-wonder nating fashionista na si Yana. Pero bago yan, mga ka-wonder, challenge ba sa inyo na mamili ng OOTD? Ang problemang yan, basic lang daw sa ka-wonder nating si Yana. Dahil ang kanyang mga damit, aabot lang naman sa mahigit 200 piraso. At halos lahat sa mga ito, very striking ang mga kulay. Kakaiba, talaga namang very demure, very mindful, and very fashionista. Wow! So colorful! Kaya naman pala, Mami Su, achieve na achieve ang fashion statement na kung tawagin maximalist fashion. That's right, Empoy. Ang maximalist fashion kasi, it's all about mga layering nga, so mga super bold prints, so parang mga mix of everything na ganon. Tapos maraming accessories. Kung marami sa atin nakasanayan ng minimalist o OOTD o yun bang simpleng pananamit lang, ang maximalist fashion naman, pabonggahan. Ang style nga na ito ni Yana, literal na walang pinipiling lugar. Pagpasok sa trabaho, kapag tatambay with friends, at maski sa bahay habang gumagawa ng content. Kasama natin ngayon si Yana, the maximalist fashion woman. May challenge tayo, Kuya Kim. Dadamitan natin sila. Maximalist ang gagawin natin, Yana. Pipili kami na ipasuot namin dito. Ilang bibigay mo? 1 minute. 1 minute. Okay. Tapos contest tayo kung sino mas maganda at sino mas gwapo. 1 minute. Magaling natin, ha? Let's go, Kuya Kim!
Ano ba yan? Susan, ang bagal mo, nabusan na kita ng damit. Kuya, dali. Ipata mo to. Dali, lagay mo, dali. Lagay mo lahat. Maximalist tayo. Ayan. Wow, snow. Snow na lakbo lang. Kuya Kim, mukhang seryoso ka sa pagiging designer mo dyan, ha? Change career na ba? Time's up na. Kuya Kim. Oh. Yan na, time to judge ang aming Maximalist Design OOTD. Yung sa akin ang dating dito, art. Art. Isa siyang art performance. Tanong natin ka designer, anong tawag dito sa design ko? Oo nga, tama naman, art piece talaga. Art piece, o Oh, diba? sa akin din. Meron siyang touch of utilitarianism. Kumbaga isang statement ng hanger ay hindi natin dapat tinatago lamang sa cabinet natin. Dapat i-display natin at pinapakita natin sa madla na pwedeng suotin. Naisip ko talaga yan. Diba? Ganda? Uy, pero ngayon may ganyan rin na talaga yan. Oo, Parang- kita mo na? Hindi, yung mga safety pin ginagawa ng damit. Ay, bakit na Oh. naman hindi? Oh. At saka iba ito, hanger. Hanger naman. I'll take note of that. Pag may time pa tayo, cabinet ang sasabi ko sa iyo. Wow, Yana, approve. Palaban naman kaya ang style mo, Mami Sue? Proud ka ba? Proud? Proud na proud. Stylish rin. Yeah, oy, in fairness, parang gusto ko yung style mo. Maganda. Pwede na kasi siyang isuot naman sa labas. Pwede Init naman. lang talaga. Kasi tag-ulan ngayon, pwede yan. Ang tawag dyan, ano? Ano? Ukba. Alam mo kung ano yung ukba? Ano? Ukay bargain. Grabe ka, Kuya Kim. Ang taba talaga ng utak mo. Amazing! Pero dahil nga hindi karaniwan sa mata ni Juan ang maximalist na estilo ng pananamit gaya ng fashion style ni Yana, hindi siya nakaligtas sa bashers. Atakihin man daw siya ng bashers sa comment section, ayos lang. Ang mahalaga, ang fashion style niya approve sa kanyang biggest supporter, ang kanyang 21-year-old na kapatid na si Angeli na may intellectual disability. Kaya kahit binabash siya ng iba, kung napapasaya naman niya ang kanyang kapatid na si Angeli, tuloy ang rampa ni Yana. Every single time, she's always been proud of what I wear and everything. Na sinasabi niya lagi, idol niya ako. So parang alam mo yun, parang nakagaan siya ng loob na ba't ako makikinig sa mga ibang tao kung sister ko parang sobrang manghang-mangha talaga siya sa akin. O, diba? Sing kulay ng damit ni Yana ang takbo ng kanyang buhay. Hindi lang basta challenge, pero higanteng challenge naman ang hinarap ko with Papa Bear at dahil usapang giant. Susan! Benji! Uy! Si Susan! Benji! Susan! Hoy! Hey! Grabe ka naman! Di mo ako nakita? Sabi ko sa'yo, mag-heels ka eh. Ba't di ka nag-heels? Naka-heels na ako niya. Oo naman, Todo, grabe ka susunod naman. magdadala kang bandera para nakikita kita. Kaya ano ako, parang tourist guide ako. Teka muna, dito. bakit tayo dito? Kasi maghahanap tayo ng mga giant na seafood. Giant seafood? Oo, kasi laki mo. O kaya pala ako guest. Siyempre, di ba giant? Alam mo, dito sa farmer's market, napakaraming seafood dito dyan. Simpleng-simple ang challenge. Palakihan kami ni Benji ng mahahanap sa seafood. Walang timer-timer. Basta't ang pinakamalaki ang siyang magwawagi. Susan! 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 Benji! 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 Ready ka na? Okay, ready na. Diyan ka. O, sige, partida. Mauna ka na. Go! Masundan na. Benji, kung sa basketball court, ikaw ang champion. Ha ha ha! Nakakalimutan mo yata pagdating sa palengke, ako pa rin ang Reyna. Tapos pababa dyan, di alam ni Benji yan. Hindi man yata siya namamalengke dito eh. Ngayon pa lamang siya. Kala ko malaking seafood. Hindi naman eh. Maliit din eh. Ano ba to? Taol? Hindi. Taol. Naghanap po kasi nung malalaki, pinakamalaki. Pinakamalaki. Oo. Ako pinakamalaki. Oo nga, hindi ka naman pusit eh. Puso. Wala kayong malaking dilis? Hindi niya kalaki. Wala? Ano Benji, parang pagod ka na agad. May ipanlalabang ka na ba dyan? Si Susan, sigurado kayo hindi wala pang nahahanap yan.
Ganon. Hintay mo, Benji, at nang magkaalaman. Ano po yan? Dindara. Yung ganyang kalaki, mga magkano yan? Ano sir, 280 ang kilo. 280 ang kilo. Halika na, isukat natin kay Susan to. Mas malaki naman ako dyan, Benji. Grabe ka. Talagang namili ka pa, ha? Eto, lalaki. Ano salmon to, di ba? Asa yung malalaki nyo? Meron pa po, ma'am. Nasaan? Oh. Dara! Ano yan? Codfish, ma'am. Dindara. Parang kasing laki ko yata to, ah. Huwag niyo sabihin kay Benji, ha? Hinakita na ako. Palagay ko, talo ko na siya dito. Ang bigat! Ang bigat! Hindi ko madala. So, pupunta na kami kay Benji. Tingnan mo lang kung matalo niya ako dito. Hindi niya ako matatalo. Panigurado ako. Benji, bumalik ka na lang sa court at paniguradong hindi ka mananalo sa bit-bit ko. Si Susan kasya rito, no? Pag tinimbang mo. Porket wala, no? Dami natin sinabi. Tagal naman ito si Susan, no? Hi! Are you ready? Ang haba ng nangamoy ako. Talagang hinawakan mo ba to? Hindi totoo yan eh. Ay, hindi. Kasi natagtad na yung malaki. Natagtad. Oo. Tinalo mo ako. Kinarir ko eh. Kinarir mo ba? Kinarir ko eh. Ito. Dinala statwa. Kitang-kita naman mga ka-wonder, walang kadaya-daya. Ako pa rin ang reyna ng palengke. From hanapan ng giant fish, hindi ko rin inurungan kasama ang komedyante at ka-wonder natin na si Boobsy Wonderland. Ang hamon na subukan ng pangingisda na siyang isa sa pangunahing hanap buhay rito sa ating bansa. Pero with extra challenge dahil mano-mano naman itong hahalukayin sa fish pond. Ready na! Halika na, dali mo muli na tayo. Ate Yen! Bakit isa lang yung strap nito? Jumper check. Bota check. Mukhang ready na kayo, Mami Sue at Boobsy sa paglusong sa palaisdaan. Come on! Let's go fishing! Ma'am Sue! Sabi niyo po maraming pagkain sa tubig. Kanina pa po ako nandito, wala pa ako nakukuhang isda. Tatay Ray! Buti na lang, to the rescue ang may-ari ng palaisdaan na si Tatay Ray. Wala pa ako mahuling isda eh. Paano po ba? Hindi lang po sana makakahuli po yan pag pumasok po tayo riyan. Ay, papasok din eh. Kapag lumusot tayo, baka makahuli. Makakahuli naman. Karga niyo ako. Ayon kay Tatay Ray, may 3 proseso ng paghuli ng tilapia. Una, ang paggamit ng lambat para makahuli ng maraming isda. Pangalawa, maaaring i-drain o ubusin ng tubig ng palaisdaan para hanguin ang lahat ng tilapia. At ang pangatlo na siyang susubukan namin ngayong gabi ni Boobsy, ang pangangapa o paghalukay. Sujit, tayo na, sige na, mauna ka na. Tapos, bye-bye. Tara! Marami po akong nakakapaling pa ako. Sige na nga, samahan na kita, Boobsy. Please, baka mga bigla yan. Ay, oo nga. Sumisikip. Alika. O, di ba ga? Turuan mo kami. Paano ba? Paano po? Nakakapain po ninyo. Nakakapain? Kasi babaho. Sa baba. Alika, tingnan natin dito. Baka sakaling may mahuli tayo dito. Bugsili ka. Ay, may mahuli kaya tayo dito? Saan ba yan nagtatago? Sa gilid? Kung may kalaliman, talaga medyo may ulap. May ilap po. Nakakalangoy. Pero ang totoo niyan, Ma'am Sue, 3 lang talaga pinakawalan niyo. Po, i-drain mo pa yan para mahuli namin. So normally, i-drain mo to para mas madali silang hulihin. Kasi kung ganito, mahihirapan. Yes! Bugsi, bakit pa tayo bumaba? Na tayo! Alam ko na, Ma'am Sue, kukornerin ko doon sa may kanto, parang doon sila nagtatago eh. Aba, Boobsy, palabang ka talagang bata ka. Sige, maghalukay pa tayo. Hirap, gutom na po ako. Ito pala kahirap ang maging mangingisda, no? Hirap, paghirapan mo sila bago kumakain. Sa pagbabalik ng I Wonder. Ma'am Sue! Meron ako nahuli dito, mabigat na to, mabigat to!
hirap. Gutom na po ako. Ito pala kahirap ang maging mangingisda, no? Kailangan paghirapan mo sila bago makain. Talagang bibiro ang mangisda. Kahit tirik ang araw at mailap ang isda, kailangan habaan ng pasensya. Hindi kami susuko ni Bubsy sa ngalan ng paborito nating tilapia. Hala, sige, halukay pa. Mamso! Meron ako na ulit dito. Mabigat na to! Mabigat na, Mamso! Ito po! Wait lang ah! Ayan, ang dami! Yes! Yes! I got it! I got it! May kakainin na ako! Yung totoo, Bubsy, mukhang tinulungan ka ni Tatay Ray sa panghuhuli ng isda, ah. Pero syempre, di ako magpapatalo. Bubsy, nakahuli na ako nito.